buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang That Way and the Way. Sa Biblia po, lalong-lalo sa New Testament, ay maraming dichotomies o kaya dalawang magkasalungat na paraan o mga halimbawa. Tulad ng two brothers, two builders, two criminals, at marami pang iba. At meron ding two ways, dalawang daan. That way and the way. Yan po ang ating pag-aaralan sa tulong ng Panginoon. Aming Diyos, salamat po sa pag-iingat nyo sa aming lahat, sa pagpapala nyo, pagbibigay nyo aming mga kailangan sa buhay. Salamat sa inyong mga pagtutuwid, pagpapaliwanag, pagpapalakas sa amin. Humihiling kami, Panginoon, ngayon na patubayan nyo po kami turuan, gabayan upang lalo naming makilala ang tamang daan na dapat naming tahakin. At sa aming paghingi ng inyong basbas, patawarin nyo po kami sa aming mga kasalanan. Pakalinisin niyo po kami mula sa aming mga karumihan. Paging dapatin niyo kaming tumanggap ng pagtutuwid, pagpapalakas, pagtuturo, pagpapala mula sa inyo. Dalangin namin, Ama, kayo po ang maging tanging tagapagturo, tagapangaral. Gamitin niyo lamang inyong lingkod. Tinig niyo ang nais naming marinig. Heal us, empower us, bless us. In the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior and friend. Amen. That way and the way. Dalawang daan na pwedeng pagpilian. John 7:45 to 52. When the temple police returned to the chief priests and Pharisees, they were asked, "Why didn't you bring Jesus here?" They answered, "No one has ever spoken like that man." The Pharisees said to them, "Have you also been fooled? Not one of the chief priests or the Pharisees has faith in him. And these people who don't know the law are under God's curse anyway." Nicodemus was there at the time. He was a member of the council, and he was the one who had earlier come to see Jesus. He said, "Our law doesn't let us condemn people before we hear what they have to say. We cannot judge them before we know what they have done." Then they said, "Nicodemus, you must be from Galilee. Read the scriptures, and you will find that no prophet is to come from Galilee." And may the Lord bless the reading of His Word. Isang madramang tagpo, gustong ipadakip ng mga religious leaders si Jesus. Nagpadala sila ng mga temple police, pero umuwi ang mga ito sa templo na walang daladalang Jesus na nadakip. At sabi nila, kakaiba siya magsalita. Wala kaming narinig na tulad niya. Pati ba kayo ay naloko na niya? Sabi naman ng mga religious leaders. Tulad din ng mga tao na kung sa bagay ay isinumpa naman, kaya di bali na kung kayo ay malinlang niya. At sabi ni Nicodemus, di ba ayon sa ating mga batas, hindi naman tayo pwedeng manghusga ng di pa natin nalilitis o nadidinig? At siya ay pinagsabihan ng mga kapwa niya, Pharisees at leaders, "Pati ba ikaw, tulad na rin ng iba? Siguro taga-Galilee ka. Kung babasahin mo ang kasulatan, alam mong wala na propetang magmumula sa bayan na yan." So may pagtatalo. May dalawang katuruan ni Jesus at katuruan ng templo. Katuruan na nagmumula mismo sa Panginoong Jesus at katuruan na nagmumula sa mga Pharisees, sa mga temple leaders, sa tradisyon at sa kanilang
pag-interpret at pagbasa ng kasulatan. Ating himay-himayin ang kwentong ito upang pakinabangan ng ating espiritu. John 7:45. When the temple police returned to the chief priests and Pharisees, they were asked, "Why didn't you bring Jesus here?" So the religious leaders were frustrated because they wanted Jesus arrested, but the police did not dare arrest Jesus in spite of the orders. John 7:46, they answered, "No one has ever spoken like that man." Parang isang sampal ito sa mga religious leaders na nag-uutos na takpin si Jesus. Hindi sila sinunod ng sarili nilang polisiya at sinabi, wala pa kaming narinig na nagturo tulad niya. Ibig sabihin, kahit dito sa mga leaders na ito na nagmamagaling, may otoridad, may mga costume, may mga titles, hindi pa narinig ng religious police ang anumang uri ng pagtuturong tulad ng narinig nila kay Jesus. Sapat na ang narinig nila para suwayin nila ang utos ng mga leaders na ito at igalang nila at huwag dakpin si Jesus. They did not dare because they heard him speak. And according to them, no one spoke like Jesus. If no one spoke Jesus, and these are the religious police saying that, sila yung laging nasa templo, sila lagi ang nakamanman, nakamasid, nakikinig ng lahat ng nagaganap na religious activity, ibig sabihin, wala silang narinig na blessing, wala silang narinig na makapangyarihang turo o pagpapala mula sa mga religious leaders sa hinaba-haba ng panahon. Ibig sabihin, isang hungkag, isang empty, isang vacuum, yung religious life ng mga tao na sa hinaba-haba ng kanilang pagiging relihiyoso, sa dinami-rami ng naririnig, binememorya mga verses, at sa dinami-rami ng mga sinusunod na kaugalian at utos, wala naman palang narinig yung religious police ni isang mga bagay na nakaantig sa kanilang damdamin, nakaapekto sa kanila to the point that they would respect the speaker, Jesus himself. What does it say about Jesus? That his teachings distinguish Jesus. Ang nagpapaiba sa kanya ay yung mga katuruan. May mga nagpapagaling din naman maraming ang mga bulaan, meron namang hindi natin alam kung paano nangyayari yun, pero may mga nagagawa din sila dahil yung mga panahon na yun sa Israel at sa ibang bayan ay napakarami rin namang mga manggagamot. Pero ang nagpaiba kay Jesus, yung kanyang katuruan. He is different. His works are different. His way is different. At kitang-kita yun ng mga religious police dahil sa higit kanino man, sila ang sanay, sila ang bihasa na kumilatis ng mga nagtuturo. Sanay-sanay silang nakikinig araw-araw. John 7:47-49, the Pharisees said to them, "Have you also been fooled? Not one of the chief priests or the Pharisees has faith in him. And these people who don't know the law are under God's curse anyway." Pati ba kayo, inalin lang na rin ng Jesus na yan? Wala sa amin na mga Pharisees, wala sa amin na mga chief priest ang naniniwala sa Kanya. At yung mga naniniwala sa Kanya, di bali na, di naman nila talaga alam ang kautusan, at sila naman ay isinumpa na ng Diyos. So the religious leaders labeled Jesus as a deceiver. Kasi sabi nila, "Have you also been fooled?" Pati ba kayo inalin lang? Ibig sabihin, iniisip nila si Jesus at sinasabi nila, manlilin lang. Fake yan. And the religious leaders declare the obvious. Their teachings and ways are different from that of Jesus. Appreciate natin ang kahulugan nito, mga kapatid. The religious establishment clearly says that their stand, their teaching, their way is different from the way of Jesus. Meanwhile, Jesus is the way. He is the truth. He is life. Therefore, ano ang ibinibigay ng temple, ng religious establishment sa mga mamamayan? Hindi yung other way. Hindi yung truth. Hindi yung life. Because they are very quick and clear to emphasize
na magkaiba sila ni Jesus. In fact, they do not believe in Jesus. They do not believe in Jesus' teachings and Jesus' way. And then, they sour grape. Yung mga ayaw makinig sa kanila at sumunod kay Jesus, sabi nila, isinumpa naman talaga sila. Kaya hayaan na sila. Wala mong makakitaan silang habag. There's no mercy at all. Ipagpalagay pa na totoong isinumpa yung mga tao na niniwala kay Jesus. Pero wala silang malasakit, wala silang awa. Sabi nila, hindi balik, sinumpa naman sila. Which is the dominant attitude of many religious people. They are just too glad that those who don't agree with them and they don't agree with will be punished. They are just too glad that they will be condemned. Parang ipinagbubunyi pa nila na ang hindi nila kasapi, ang hindi nila kasama ay mabubulid sa kapahamakan. Tulad ng sabi ng mga religious leader na ito, after all, they were cursed. At wala na silang gagawin para matanggal yung curse na yon kung sakali mang totoo. Yan kung minsan ang downside ng sobrang relihiyon. Sa pagkabulag sa paniniwala at sa pag-aalab ng paniniwala, nakakalimutan na ng taong maging considerate and kind to others, especially to those who believe otherwise or believe another way. At hindi lang noong panahon na yun uso yan, hanggang sa ngayon at sa lahat ng panahon, napakadaling mamuhi, magalit, mangkondena, manghusga ng mga hindi mo kapanalig. Pero tatandaan natin, itong sistema na ito ng pag-iisip ay sistema ng mga Pharisees na sila mismo ang umaamin na iba ang sistema nila kay Jesus. Hindi naman siguro mahirap piliin kung aling sistema ang dapat paniwalaan at sundan ng mga Kristiyano. John 13:35, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Yan ang isang main teachings ni Jesus, love. At sabi niya, makikilala kayo na kayo mga alagad ko kung kayo maibigin at nag-iibigan. At wala tayong nakikitang pag-ibig sa mga Pharisees na ito. Natutuwa pa silang mapapahamak yung hindi sumusunod sa kanila. Wala silang ginawa kundi manghusga ng kapwa, magpahirap. Kaya magkaiba talaga. Alam na naman natin na magkaiba eh. Ang hamon sa buhay na ito mga kapatid ay maalaman sa ating panahon kung sino-sino ang mga modern day Pharisees na merong religious titles, may religious office, may religious groups and followings, pero iba ang paraan nila kay Jesus. Hindi mahirap malaman na iba yung hindi Kristiyano. Obvious yun. So ang hamon ay malaman among those who call themselves Christians kung sino ang talagang maka-Kristo at kung sino ang maka-Pharisee. Dahil marami pa noon ngayon at sinabi ng Panginoong Jesus, mag-ingat kayo. Kasi maraming tupa, maraming mga lobo, wolves, na magsusuot ng bihis tupa para kayo ay malinlang. Ang panlilinlang ay hindi magmumula sa mga taong sobrang iba ang relihiyon. Kasi alam mo namang iba eh. Ba't ka malilinlang? Ang panglilinlang ay doon sa akala mong tagasunod ni Kristo, pero ang paraan Pharisaic at hindi Jesus-like. At yun ang mahalagang makilala. Kasi araw-araw pumipili tayo ng pakikinggan, ng susundan, at ng susundin. Mahirap naman na mapasunod tayo sa isang akala natin ay sheep, yun pala wolf in sheep's clothing. So Jesus, His teachings and His disciples are known for love. Not for unloving, inconsiderate, unkind, and cruel doctrines. Dapat na kasing suriin ng mga Kristiyano sa panahon na ito ang kanilang personal na paniniwala, ang kanilang mga sinusunod, nakasanayan, nakagisnan, akala tama na, pero hindi ko mo nakagisnan, tama na. Dapat laging suriin at may isang pamantayan, sukatan si Jesus. Ang liwanag ni Jesus, ang pamamaraan ni Jesus, ang katuruan ni Jesus. 1 Corinthians 13:2, sabi mismo ni Paul, and if I have prophetic powers
and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but do not have love, I am nothing. So lahat ng mga ipinagmamalaki kong minsan ng mga religious leaders and groups, prophetic powers, knowledge, understanding, pananalig, etc. Sabi ni Pablo, maging akin man ang lahat ng yan, kung di naman ako maibigin, baliwala. Wala pa rin akong saysay. No teaching or spiritual gift could compensate for lack of love. Because love is the centerpiece teaching of Jesus. Balik tayo sa kwento, yung nagaganap noon sa temple, John 7:50 to 51. Nicodemus was there at the time. He was a member of the council and was the same one who had earlier come to Jesus. He said, "Our law doesn't let us condemn people before we hear what they have to say. We cannot judge them before we know what they had done." Kung matatandaan nyo si Nicodemus ng John 3:3, siya yung pumunta kay Jesus nung gabi. He had a private audience with Jesus. At siya yung sinabihang, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Siya yung kausap ni Jesus. Nakausap na niya si Jesus ng sarilinan, narinig na niya ang kailangan niyang marinig, kaya ngayon iba na ang kanyang paninindigan. At sinasalungat na niya yung pamamaraan ng mga kapwa niya, leaders ng temple. Because Nicodemus has heard Jesus open-mindedly. Pharisee man siya, leader man siya ng council, bukas naman ang kanyang isip. Naghanap siya ng katotohanan, nakita niya kay Jesus na iba siya. Because truth sets free. At ngayon ay sinasaway niya ang kanyang mga kasamahan na maging mapanghusga kay Jesus at sa mga naniniwala kay Jesus. Ang reaksyon ng kanyang mga kasamahan, John 7:52, "Then they said, Nicodemus, you must be from Galilee. Read the scriptures, and you will find that no prophet is to come from Galilee." Alam na alam nila ang scriptures. Walang contest tungkol doon. Pero hindi nakabukas ang isip nila nung dumating ang anak ng Diyos upang ituwid ang mga nanigas na nilang mga paniniwala na hindi ayon sa kagustuhan ng Ama sa Langit. Kaya kinailangang ipadala ang kanyang anak para ituwid maging ang kalikuan ng relihiyon. Ang kalikuan ng templong ipinagyayabang na sila ang kinakasihan ng Espiritu ng Diyos, na sila ang tinig ng Ama sa Langit. Pero sila na may sabi, iba kami kay Jesus. Iba siya. Now Nicodemus gets condemned and labeled as well. What do we have here, brothers and sisters? Two sources of teachings: Jesus or the religious establishment. Two ways: the way of Jesus, which is loving, or the religious way, which is always judging. And two destinies: comfort and rest, which Jesus offers. Sabi niya, "Come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest." Or the burdensome religious practice under which the people of Jesus' time were suffering. Pagod na sila sa dami ng utos, sa dami ng bawal, sa dami ng judgment. Pagod na sila sa pagtatago ng katotohanan ng kanilang buhay. Pagod nila sa pagpapanggap para hindi sila mahusgahan. Kaya sabi ni Lord, "Come to me, I'll give you rest." Dalawang paraan, dalawang daan, dalawang katuruan. 1 John 5:11 to 12. God has also said that He gave us eternal life, and that this life comes to us from His Son. And so, if we have God's Son, we have this life. But if we don't have the Son, we don't have this life. May lilinaw pa ba kaysa dyan? Na ang buhay na gustong ibigay ng Ama sa Langit sa mga tao ay makakamtan kay Jesus. Sino man ang na kay Jesus ay magkakaroon ng buhay na ito, at sino man ang wala sa Kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na iniaalok ng Ama sa pamamagitan ng anak.
Life is only in Jesus. Therefore, that temple did not have life as an institution. But there are individuals in that institution that were believers. Therefore, individually, they had life, but the system did not. Life in eternity or heaven is only in Jesus. So kung gusto mo ng buhay na walang hanggan sa kabila ng buhay na ito, dapat sumusunod ka kay Jesus dahil siya ang magdadala sa iyo doon. And life on earth, dito, is only in Jesus. Pag sinasabi yung life, heaven, kingdom of God, hindi laging kabilang buhay lang yon, bagamat kasama yun sa kahulugan. Pero kahulugan din madalas, buhay sa mundong ito. Na sino man ang maniniwala kay Jesus, lalapit sa Kanya at susunod sa Kanya, magkakaroon ng buhay doon sa kabila, at yung buhay naman dito sa mundong ito ay magiging tunay na buhay. Magkakaroon ng kapahingahan, kapayapaan, kasiyahan, kagalakan, na hindi naman laging nasa sa mga taong sinasabing sila ay believers. Pero kung susunod ka sa Panginoon, makikilala mo ang mga katuruan ng Pharisees maging sa panahon na ito, at hindi ka doon manghahawakan, hindi ka doon susunod, at hindi yun ang papayagan mong gumapos, tumali sa iyo. Hindi lang sa buhay sa kabila ka meron, pati sa buhay na ito, you will have an abundant life. John 10:10, sabi ng Panginoong Jesus, the thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Ang magnanakaw daw ay nandyan lang para magnakaw, manira, mangwasak. Pero sabi niya, kaya ako dumating para bigyan kayo ng buhay, at isang buhay na masagana, buhay na puspos, punong-puno ng pagpapala. So Jesus gives life on both sides of eternity. Meanwhile, the thief steals, kills, and destroys life. The thief kills and destroys the colors, aroma, shapes, sounds, the sensations of life. And this thief is the false teacher. This thief is the other teacher that teaches the other way, not the way of Jesus. Kaya nakakalungkot na maraming mga tao sa paghahangad nila na sila ay magkaroon ng espiritualidad, napapasunod sila sa mga Pharisees noong panahon na yon o sa modern day Pharisees sa ating panahon, at sa halip na buhay na masagana, masaya, makulay, mapayapa, tahimik, maibigin ang mapa sa kanila, ang napupunta sa kanila ay spirit of Pharisees, spirit of judgmentalism, spirit of hypocrisy, spirit of being repressed and suppressed. Yung kanilang pagde-deny ng lahat ng sarap sa buhay na hindi naman ipinagkakait sa atin ng Diyos, pero ipinagkakait ng mga relihiyoso na lagi na lang pinupuri ang pagdurusa, ang pagtangis, ang pagkapahirap sa katawan, ang pagtikis sa mga natural na mga kailangan ng katawan na Diyos naman ang lumikha. Dapat, lalo sa ating panahon, kilalanin kung alin ang turo ni Jesus at turo ng mga Pharisees na nagpasalin-salin sa mga henerasyon ng mananampalataya na ngayon minana ng ating henerasyon. Paano mo malalaman kung ikaw ay sumusunod kay Jesus o sa iba? Meron namang tests. At ibinunyag na ng Panginoong Jesus ang mga pamantayan para malaman mo kung ang sinusunod mo, Pharisees pala o si Jesus. Sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 23:2-4, the scribes and the Pharisees tie up heavy burdens, hard to bear, and lay them on the shoulders of others. But they themselves are unwilling to lift a finger to move them. Sabi niya, kayo mga scribes, kayo mga Pharisees, kayo mga religious leader, ang ginagawa nyo, bungkos kayo ng bungkos, tali kayo ng tali, bundle kayo ng bundle ng kutakot-takot na mga mabigat na dalahin, tapos ipapapasa nyo sa mga mananampalataya. Pinahihirapan nyo sila. Sobra silang naging kawawa mula nung nakilala ninyo, mula nung sumunod sa inyo, mula nung sumali sa inyo, dahil puro pahirap.
At pag nagkabisala at nagkamali, puro judgment. At pagkatapos, puro sila pagtatago tuloy ng mga kahinaan dahil baka sila mapintasan, puro hypocrisy. Ang bigat-bigat dalhin yata ang pagbabalat kayo at pagpapanggap. Sabi niya, hindi nyo sila tinutulungan na gumaan ang buhay, pinapahirapan nyo pa. So ito yung really dangerous. False teachers that are not obviously false. False teachers within the confines of Christianity na ang model pala ng kanilang philosophy, theology, at lifestyle ay Pharisees. Doon dapat makalaya ang mga anak ng Diyos because truth sets free and Jesus sets free. So the false teachers look real, but they could be recognized. The load they give their followers is heavy to bear. Hindi lang yung mahirap sa katawan, lahat naman mahirap sa katawan pero yung mahirap sa loob, mabigat dalhin, masikip sa lalamunan, mahirap huminga. Ganong atmosphere, malalaman mo na, ay, baka nasa Pharisee pala ako. Kaya ang alok ng Panginoon, remember, ang isa niyang central teaching, love. Ito pa yung pangalawang central teaching niya. Sa napakakonting central teachings niya, Matthew 11:28 to 30. Come to me, all of you who are weary and carrying heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Ito ang paraan ni Jesus na obviously binanggit niya in contrast to the way of the Pharisees. Kaya kung babasahin natin ito in light of what we have been discussing, come to me, not to the Pharisees. All of you who are weary and carrying heavy burdens that religiosity puts upon your shoulders, and I'll give you rest. Take my yoke upon you, not the yoke that the Pharisees give you, and learn from me, not from them. For I am gentle and humble in heart, not like them who are proud and harsh, and you will find rest for your souls, not trouble. For my yoke is easy, theirs is not, and my burden is light. Napakaganda, napakamaibigin, napakabuti ng layunin ni Jesus at ng Ama na nagsugo kay Jesus para sa mga anak ng Diyos. Mapalaya sa mapanikil, mapagpahirap, mapanakal na relihiyon. Makakita ng kapahingahan ng walang patakarang pagtanggap at pag-ibig ng Diyos. To the point na hindi mo na kailangan magpanggap, itago ang totoo tungkol sa sarili mo para ka lang matanggap dahil tinatanggap ka ni Jesus ng buong buo. Walang patakaran at walang panghuhusga. Sa ganito lamang na climate, pwedeng magkaroon ng peace and rest. Because so long as people don't accept you, and you don't accept yourself, and you reject yourself, and people reject you because of some religious doctrine that they think they should always implement, there can never be peace. Laging may mga manmanan, sumbungan, pintasan, sakdalan ang mga mananampalataya. Laging may husgahan, at laging may mga patalsikan, may mga rejection. Paano ka mapapahinga sa ganong climate? It's only in the climate of unconditional love and acceptance, understanding, support, that we will all find rest. And this should be the climate in the Church of Jesus Christ. Sadly, this is not always so. Dahil maraming ang sheep, na akala mo sheep, yung pala wolves in sheep's clothing. Congregations that meet in the name of Jesus but actually implement the teachings of the Pharisees.
Kaya kailangan mga kapatid tayo maging mapanuri para hindi masayang ang panahon ng ating pagiging relihiyoso. Hindi masayang ang panahon na inuubos natin sa pananampalataya, sa pagdalo ng mga gawain, kung ang nagiging bunga sa atin ay bunga pala ng paraan ng mga Pharisees. Hindi nagaganap ang kalooban ng Ama sa Langit, nasasayang ang ibinibigay at inaalok ni Jesus na buhay, na payapa, tahimik, at puno ng pag-ibig. Two different teachings, two approaches and ways, and there are two results. The followers of modern-day Pharisees are weary, burdened, tired, oppressed, repressed, suppressed. The followers of Jesus are rested, restful, comforted, loved, and loving. Because, according to Jesus, people will know that His disciples are His disciples because of their love. Matthew 17:5, when the Lord transfigured, na iba ang kanyang anyo, kasama niya si Pedro, while Peter was still speaking, the shadow of a bright cloud passed over them. From the cloud, a voice said, "This is my dear son, and I am pleased with him. Listen to what he says." Isinama ng Panginoon ang kanyang 3 disipulo sa isang bundok. At nung nando na sila, ay biglang naiba ang anyo ng Panginoon, nagliwanag, nakasisilaw, nakaputian, at liwanag. At may dumaang ulap at tinig na nagmula sa kalangitan na nagsabi, "Ito ang aking pinakamamahal na anak. Kinalulugdan ko siya, makinig kayo sa kanya." Wala nang lilinaw pa kaysa dito kung sinong dapat pakinggan, kung sino ang dapat sundin. Listen to and obey and follow Jesus, not other teachers. Take the Jesus way, not the other way, so that you will find life next after this life and life here and now. John 14:6, Jesus says, "I am the way, the truth, and the life. Without me, no one can go to the Father." Kahit ka pa sinasabi mong Kristiyano, kahit ka pa sinasabi mong relihiyoso, pag ang paraan ng iyong pag-iisip, pamumuhay ay hindi paraan ni Jesus, at nasingitan ka ng paraan ng mga Pharisees, lalo't kung yun ang nauna sa iyong isip, lumaki ka sa isang pananalig na Pharisaic pala na hindi mo alam, akala mo yun na ang standard dahil wala ka namang ibang nalaman sa buhay, how can you go to the Father? Jesus is the only way. At pag sinabing go to the Father, it means go to the Father after you die, or right here in this life, go to the Father, let the Father's kingdom reign over you, at maramdaman mo na kung paano maging anak ng Diyos, maramdaman mo na ang patikim at kapirasong langit dito pa lang sa lupa. Jesus is the only way to God, to heaven, to peace and rest. The way of the Pharisee does not lead to God, to heaven, or to peace and rest. It leads only to judgmentalism, to self-righteousness. It leads only to hypocrisy that Jesus hated. So, mga kapatid, maganda mag-invest in spirituality. You invest your time, your talent, your treasure in your faith. Yes, but make sure that it is Jesus that you hear. Hear Jesus. Not the other ideology. Listen to Jesus. In fact, listen for Jesus. Lahat ng naririnig ninyo, ano mang katuruan, talasan ng tainga, hanapin ang galing kay Jesus at hanapin ang hindi galing kay Jesus. Para yung mga nagsasala at nagbibistay ng mga buhangin sa ilog dahil naghahanap ng mga mumunting piraso ng ginto na inaanod ng tubig, marami kayong itatapon na bato, buhangin, burak, putik, kalat, dumi. Pero kailangan marunong kayong pumili. Huwag niyong lululanin ang lahat ng naririnig ninyo. Huwag niyong mememoryahin at isasabuhay ang lahat ng nadidinig niyong katuruan.
hanapin niyo muna, nasan si Jesus doon? Nasaan ang katuruan ni Jesus doon? Nasaan yung pag-ibig? Nasaan yung pagpapatawad? Nasaan yung kapayapaan, yung kapahingahan? Nakakapagpahinga ba ito o nakakapagod? Hindi lang ng katawan, kasi ang paglilingkod naman talaga kay Jesus, nakakapagod ng katawan. Pero ang mahalaga, nakapahinga ang iyong loob, hindi mahirap sa loob. Ano ba naman yung hirap ng katawan? Ihiga mo lang yan, tapos na. Pero maluwag ba sa dibdib? Masarap ba sa pakiramdam? And make sure, when you invest your time, talent, or treasure in your spirituality, make sure that you follow Jesus, not anyone else. That the human leaders you follow are following Jesus Himself. Para hindi tayo mabulid. Do not listen to and do not follow false shepherds and false teachers. At malalaman natin kung sino yon, kahit gaano kaganda ng bihis, kaganda magsalita, kataas ang edukasyon, malalaman natin kung siya ba ay sumusunod kay Jesus o sa Pharisee. Pamamaraan ba ni Jesus o ng Pharisee ang kanyang pamamaraan? Nagbubunga ba ito ng kapayapaan, ng pag-ibig, pag-uunawaan o hindi? Matthew 7:15-17, sabi ng Panginoong Jesus, beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. You will know them by their fruits. Are grapes gathered from thorns, or figs from thistles? In the same way, every good tree bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit. Mag-ingat daw tayo sa mga bulaang mga propeta na nagbibihis tupa, yun pala ay mamabangis na hayop. Makikilala nyo sila sa kanilang bunga. Bakit eka? Ang mga ubas ba ay napipitas sa tinik at sa dawag? Hindi. So kung gusto nyo makilala ang teacher, kung totoo siya o hindi, ang tingnan nyo, bunga. Ano yung bunga? Hindi lang yung ginagawa niya sa buhay niya. Hindi lang yung deeds and acts niya, kundi ano ang epekto sa inyo ng kanyang pagtuturo. Dahil kayo ang bunga. So gusto mo malaman ko yung teacher maka-Jesus o maka-Pharisee, tingnan mo sarili mo matapos mo makinig sa teacher. Nagiging judgmental ka ba o maibigin? Nagiging mabait ka ba o masungit? Nagiging mapagpatawad ka ba o kabaligtaran nito? Napapayapa ka ba o naguguluhan? Tumatahimik ba ang loob mo o natatakot ka sa kapapakinig mo sa kanya? Ikaw ang bunga ng teacher. Malalaman mo kung totoo siya pag sinuri mo ang iyong sarili. Ano ang effect sa'yo ng pagtuturo? Naliliwanagan ka ba o naguguluhan lalo? Sa bagay, bago ka naman talaga maliwanagan, kung minsan dumadaan ka sa kaguluhan, hindi lahat ng pagkagulo ng isip ay masama. Kasi kailangan mo ng konti kaguluhan para mag-isip ka, para lalo mong ma-realize yung mas tama. Pero anong bunga sa iyo ng iyong pananalig? Masaya ka ba? Payapa, tahimik? Natatanggap mo ba ang iyong sarili at ang iyong kapwa? Tayo ang bunga ng ating mga teachers. Hindi lang yung actions ng buhay nila. Ano ang talab sa atin? John 10:27-28, sabi ni Jesus, my sheep hear my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will never perish. No one will snatch them out of my hand. So ang tunay naman na tupa ng Panginoon, sa Panginoon sumusunod. Nakikilatis nila kung saan sila dapat dumaan, ano ang dapat nilang puntahan. How do you distinguish the voice and the teachings of Jesus? Jesus is loving. Jesus gives rest. Jesus is easy to follow. Sabi niya, my yoke is easy, my burden is light. Si Jesus ay maibigin, nagbibigay ng kapahingahan, at madaling sundan. Hindi mahirap. Pag hirap na hirap ka, hindi si Jesus ang iyong sinusundan. Sabi niya, madali akong sundan. Una, dahil tinatanggap kita na ikaw, buong buo. Pangalawa, pinapatawad kita, nililinis kita. So bakit naman hindi dadali na sundan ako? Hindi naman kita judge.
Savior pa ako, hindi ako judge. So madaling sundan. Be discerning, brothers and sisters. Do not listen to and do not follow wolves in sheep's clothing. Have life in Jesus and have it abundantly. Now you dedicate yourself to knowing the teachings of Jesus, the ways of Jesus, the peace, the rest, the love of Jesus, because this is the Father's will for you. Maganda yung ginagawa ng mga katulad natin, mga kapatid, na naghahanap. We are seekers of truth, lumalapit sa Panginoon, pero talasan ang pandinig, maging maselan sa nilululon. Piliin ang mga katuruan ni Jesus, dahil kung minsan ito ay kakaunti at nahahaluan ng napakaraming impurities na nagpapagulo sa ating isip dahil galing sa Pharisaic teaching. Take care of your spirit, take care of your heart, take care of your soul. Follow only Jesus. But you need to be discerning, prayerful, and you need to be careful. Panginoon, salamat sa mga paalala para hindi masayang ang mga oras namin ginugugol sa pananampalataya. Turuan mo kami na makilala ang tinig ng iyong anak na si Jesus. May mga guidelines naman at hindi namin kailangan manghula. Turuan mo kaming baguhin ang aming pag-iisip. Kung may mga nauna na sa isip namin na hindi pala paraan ni Jesus, kahit pa yun ang nauna, turuan mo kaming magbago ng pag-iisip, O Diyos. At nang sa ganon, magkaroon kami ng buhay na tahimik, may kapahingahan, puno ng pag-ibig at kapayapaan, at kami man pumayag, tumulong sa aming kapwa na magkaroon sila ng ganong buhay. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang kahulugan nito sa ating personal at aktual na buhay araw-araw, at nawa lagi tayong matuto na piliin ang tinig ni Jesus sa maraming tinig na nag-aagawan para sa ating pansin. Ama, sa pananahimik na yung mga anak, ipakita mo sa amin, Panginoon, kung ano ang aming mga kuminsan ay pagkakamaling sinusunod, mga pinaiiral sa aming buhay na hindi pala galing sa iyong anak na si Jesus. Turuan mo kami to be studious, to be obedient, so that we may receive your full blessings and give you glory. Let's spend some time in silence with the Lord. Hear His voice. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang That Way and the Way. Kahit lagi ang pasakit dito sa buhay ko, kahit lagi ang pagluha dito sa buhay ko, sakali man itong aking pamatok, ubod ng bigat, sa tulong mo, Jesus, nakakaya ang lahat. Kung sakaling ang ligaya'y di pa natagpuan, kung sakaling ang ginhawa'y di pa nakakamtan, sa piling mo, Jesus, ako ay lagi nang nakatanaw sa langit mong laan, di na mamamanglaw. Pagtitiis ang kailangan kong mabatid, kaya't ikaw, Panginoon, ang aking tutularan. Pagtitiis ang kailangan kong mabatid, ang buhay ko ay lalago kung mayroong
tanging ang ligaya'y di pa natagpuan. Kung sakaling ang ginhawa'y di pa nakakamtan, sa piling mo, Jesus, ako ay lagi nang nakatanaw sa langit mong laan. Di na mamamanglaw, pagtitiis, pagtitiis ang kailangan kong mabatid. Kaya't ikaw, Panginoon, ang aking tutularan. Pagtitiis, pagtitiis ang kailangan kong mabatid. Espiritu ay lalago kung mayroong pagtitiis. Pagtitiis. Tayo po ay dumako sa ating hiyas ng lahi. Marami pong hiyas ang ating bayan na dapat ay makilala nating mga Pilipino. At hindi lang makilala, ito ay ating ganap na itanghal at gamitin sa ating pagsambang Kristiyano. Akala kasi ng iba, pag naging Kristiyano na sila, dapat Western na. O kaya kanluranin na ang paraan, ng musika, ng pananamit, ng pagsamba. Subalit napakayaman po ng ating mga kaugalian na kung atin lamang babawiin sa mga gawa ng kaaway at sa kadiliman magagamit para po sa kapurihan ng Panginoon at para rin sa ikatatanghal ng ating lahi. Sa atin pong hiyas ng lahi ay ngayon ay ating pakikinggan ng instrumentong patatag. Ito po ay isang paglikha ng tunog at musika ng mga Kalinga. Ang patatag ay isang instrumentong panugtog ng mga Kalinga sa Cordillera at ito ay yari sa isang bias ng buho na biniyak pahaba para maging 2 piraso. Ang isa o 2 kaputol ng buho ay ipinapatong ng manunugtog sa kanyang 2 hita kung siya'y nakaupo at ito'y salisihan niyang hinahataw ng patpat sa isang maindayog na ritmo habang ang kanyang kamay na walang hawak na patpat ay dadampi-dampi naman dito sa mga buhong ito. Maaaring sumali ang 1 hanggang 6 o higit pang mga manunugtog na salisihan ang pasok sa ritmo, habang sila ay nakapaghahabi naman ng isang melodya. Ginagaya ng patatag ang mga musikang nalilikha ng gangsa o ang mga mumunting gongs ng mga katutubong Pilipino sa Cordillera. Ang paglikha ng musika sa ating bayan, lalong-lalo sa mga Kalinga, ay bunga ng pakiramdaman at pagbibigayan ng isang grupo ng manunugtog. Hindi lang tayo lumilikha ng tunog, hindi lang tayo lumilikha ng musika, patuloy tayong humahabi ng lipunan kung saan ang pagpapahalaga ng bigayan, pakiramdaman, ay kitang-kita sa paglikha ng tunog. Sa paggamit ng patatag, ang mga Kalinga ay isa-isang nag-aambag para makabuo ng isang melodya. Hindi lang isang tao ang gumagawa ng melodya at ang iba ay para lamang na tagatulong o background, kundi ang lahat ay kasama. Ang patatag ay maaari nating gamitin sa paglikha ng musika para sambahin ng Diyos. Kailangan lang masanay ang ating tainga sapagkat kung bago ay parang tayo'y naninibago. Subalit ang lahat po ng tunog ay bigay ng Diyos sa sinukob. At marami nga lang tunog ang ginamit ng kaaway ng matagal na. Dapat bawiin na natin at gamitin sa pagsamba sa Panginoong Hesus. Ang patatag ng mga Kalinga, hiyas ng lahi, hiyas ng bayan.
sinapupunan. Ako'y iyong kilala. Wala na nang iba, sa inyo'y hihigit pa. Panginoon, tapat dakila ka. Kayo lang ang pupurihin at siyang tatanghalin, pagkat kay buti-buti niyo sa akin. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak ninyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Tinawag niyo akong kaibigan, kahit na ako ay pariwara. Sagat sa labis ang inyong pagmamahal, sa tupang sa kawan na nawala. Kung aking bibilangin bawat butil ng buhangin, ang habag niyo'y ganon karami rin. Ang pag-ibig niya sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak na inyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Paano ba masusukat taas, lalim, layo't lawak ng pag-ibig niyong sadyang walang hanggan, walang hanggan. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak na inyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailanman. Bakit ang tao pinupuri lang kapag namatay na? Hindi ako sang-ayon na sa Pilipino pag namatay lang pinupuri. Sa Western culture, na-eulogize yung namatay, doon aalalahanin lahat yung kabutihan niya. Pero sa Pilipino, habang buhay pa. Sa mga dupluhan sa Bulacan, pinupuri ang babae habang nandiyan pa siya. Sa mga balagtasan, pinupuri ang kung sino mang dapat purihin. At sa ating mga kaugalian, sa mga harana, laging nagbibigay tayo agad ng papuri. Yan ang mas likas at mas tunay na tradisyong Pilipino. Hindi na hinihintay mamatay ang tao bago purihin.
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!